Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating pagdiriwang at pagtanggap sa relikya ni Padre Pio dito sa ating parokya. Palakpakan nga natin si Padre Pio bilang pagtanggap natin sa Kanya. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang pagtanggap natin kay Padre Pio, sapagkat iniisip ko lang at sinasabi ko lang, simple, payak lang na pagtanggap. Alam niyo po, ikwento ko na muna kung bakit tayo nagkaroon ng relikya. Itong relikya na ito, hindi lang ito pagbisita ni Padre Pio. Hindi. Dito na siya sa atin. Dito na sa atin si Padre Pio. May isang pare na nagbigay sa atin. Itong pari na to, hinihingan din ng isang malaking simbahan. Malaki at mayamang simbahan. Ngunit sa hindi ko alam, bakit sa isang maliit at mahirap na simbahan pinili na mapa sa atin ang relikya ni Padre Pio. Itong relikya na ito, kapraso ng laman ni Padre Pio. Hindi dugo, kapraso ng laman. Yung dugo ni Padre Pio, makikita natin yan kahit saang mga simbahan, sapagkat ganun karami ang dinugo nitong si Padre Pio, pero nasa atin ang laman. Kaya naman, pinapangako ko sa tuwing ika-23 ng buwan, tayo ay magdiriwang ng misa ng pagpapagaling. Ilalapit ko po sa inyo si Padre Pio. At nawa, lumapit din kayo kay Padre Pio.
Sa ating ebanghelyong narinig, isang pinagkakaguluhang Jesus ang dinumog at pinuntahan ng maraming tao. Sabi nga, sa pagkakalarawan sa ebanghelyo, sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. At nagdatingan ang mga tao mula sa Judea, Jerusalem, Idumea, at ibayo ng Jordan. Ganon din sa palibot ng Tiro at Sidon. Hindi ko alam saan po kayo galing. Hindi ko alam kung taga saan po kayo. Yung karamihan dito, alam ko taga dito. At hindi ko alam bakit kayo naririto. Hello. Hindi ko po alam. Kasi kung ordinaryong misa lang ito, ay, ang luwag natin, di ba, Dad? Maluwag tayo. No? Hindi ko po alam kung anong pinunta nyo dito. Pero, ang nakakaalam, kayo. Kayo ang nakakaalam ng dahilan. At yung mga dumumog kay Jesus sa ating ebanghelyo, isa lang ang dahilan kung bakit nila pinuntahan, dinumog si Jesus. Nais nilang gumaling. Nais nilang gumaling. Lahat ng mga may sakit, gusto lang makahipo kahit kaunti sa damit ni Jesus. At ganun nila pinagdumugan si Jesus. Magandang makita ito, na marami pala ang nagnanais lumapit kay Jesus. Ngunit, ang nais kong pagtuunan ng pagninilay ay yung huling pangungusap sa ating ebanghelyo. Yung pinagbawalan ni Jesus ang mga tao na ipagsabi kung sino siya. Pinagbawalan niya na huwag ipagsabi kung sino siya. Walang sinabing dahilan kung bakit pinagbabawal ni Jesus. Walang sinabing rason kung bakit huwag dapat ipagsabi kung sino si Jesus. Pero pinagnilayan ko yung tatlong dahilan kung bakit ayaw ni Jesus na ipagsabi kung sino siya. Una, siguro ayaw ni Jesus ipagsabi ang mabubuti niyang ginagawa. Talaga naman, ang kabutihan ay nababawasan kapag ito ay ipinangangalandakan. Hello? Tama ba yon? Ang kabutihan na ipinangangalandakan, hindi kabutihan. Anong tawag doon? Publicity. Di ba? Ang kabutihang pinangangalandakan, hindi kabutihan, publicity. May kilala ba kayong ganon? Madami. Yung nagpatayo ng eskwelahan, di ba? Pinangalandakan. Yung nagpatayo ng waiting shed, biruin mo yun, waiting shed na lang, may pangalan pa. No? Gusto kong tanong pera mo, galing sa'yo, sa bulsa mo, tinanong nyo ba yon? Hello? Susunod, tanungin nyo, ha? Hindi yung palakpak lang kayo ng palakpak dyan kapag nakikita nyo sila. Hindi! No? Tanungin nyo, iyo yan? Sa'yo po galing, no? Yung iba ganyan, no? Gumawa lang ng kabutihan, ipinangangalandakan. Kaya ang kabutihan, kapag nabahiran, hindi na kabutihan. Hindi na kabutihan. At para kay Jesus, mas mabuti nang gumawa ng tahimik. Marami sa atin gumagawa ng tahimik. Sino po mga nanay dito? Taas nga ang kamay. Yan. Kayo mga nanay, kapag ba kayo nagluto sa mga anak nyo, sinisigaw nyo sa kapitbahay, nagluto ako. Diba hindi? Kapag ba naglaba ka, sinasabi mo sa anak mo, pinaglaba kita. Diba hindi? Yan. Yan yung mga tahimik lang na gumagawa ng kabutihan. Hindi napapansin,
pero tuloy lang sa paggawa. Yung nanay ba na nagbayad ng matrikula, sinusumbat sa kanyang anak, "O anak, nagbayad ako ng matrikula mo ha. Pag sweldo mo, bayaran mo ko." May ganun bang nanay? Kapag meron kayong ganung nanay, hindi yan nanay. Mga nanay ha, hindi sinisingil ang anak. Dahil ang anak, hindi investment. Ha? Gampanin yan ng isang ina. At ganun ang isang magulang, ganun ang isang tao, kapag gumawa ng kabutihan, hindi kailangan ipangalandakan. Si Jesus, ayaw niyang ipagsabi kung sino siya, dahil hindi kailangan ipagsabi ang kanyang ginagawang kabutihan. Pangalawa, naisip ko, kaya ayaw ni Jesus ipagsabi kung sino siya, siguro ayaw ni Jesus makilala siya base sa kanyang nagawa, kundi base sa kung sino siya. Ganito tayo, ganito ang tao. Kinikilala ang tao ayon sa kanyang kakayanan o ayon sa kanyang mga nagawa. Kaya nga, nasasabi natin at nakikilala natin kung sino ang magaling na singer, di ba? Yan, siya yung magaling na singer. Siya yung matalino. Siya yung masipag. Di ba ganon? Siya yung anak kong tamad. Di ba ganon? Siya yung anak kong batugan. May ganon ba kayo? Siya yung chismosa dito sa kamba. Kilala nyo ba yon? Ganyan tayo, di ba? Kinikilala natin ang tao ayon sa kanyang nagawa, ayon sa kanyang ginagawa. Pero hindi yan ang gusto ni Jesus. Yung mga tao lumalapit sa kanya dahil marami siyang napagaling. Ngunit ayaw ni Jesus na makilala siya ng ganun. Anong gusto ni Jesus? Makilala siya ng personal. Makilala siya ng bilang sa kanya at sino siya. Higit sa kakayanan ang tao. Higit sa kakayanan ang pagkilala sa tao. Kaya kung kilala mo siyang chismosa, hindi ibig sabihin kilala mo siya ng lubos. Hindi ibig sabihin matalino siya, magaling na singer, masipag siya, yun na ang kanyang buong pagkatao. Dahil ang tao nakikilala ng lubos kung ikaw ay may relasyon. Kung ikaw ay may relasyon. Nakikilala ang tao hindi sa kanyang ginagawa o nagawa, kundi nakikilala mo ang tao sa iyong relasyon sa tao. Pangatlong dahilan kung bakit ayaw ni Jesus ipagsabi kung sino siya, dahil siguro gusto ni Jesus na manampalataya at manalig sa Kanya at hindi sa Kanyang kapangyarihan. Sabi nila, makikilala mo ang tunay mong kaibigan kapag wala ka nang naibibigay. Tama ba yon? Kapag wala ka ng kayamanan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, kapag wala ka na, at sino ang naiwan? Siya ang tunay mong kaibigan. Naniniwala ba kayo doon? Bakit? Mayaman po ba kayo? Ha? Di ba ganon? No? Nakikilala mo lang yung tao kapag meron kang kailangan, kapag meron kang nakukuha. At yan yung ayaw ni Jesus. Maaring yung mga tao sumusunod sa Kanya dahil meron silang gusto. Anong kanilang gusto? Gumaling, kagalingan. Maaring sumusunod sila kay Jesus dahil gusto nilang gumaling. Pero tignan mo, nung nakapako na si Jesus sa krus, sino ang naiwan? Asa na ang mga taong pinagdumugan si Jesus? Sinong naiwan? Kanyang nanay. Sino pa? Si Juan na kanyang pinakamamahal. Si Magdalena.
Asaan ang 10 alagad? 10 kasi yung isa, si Judas, wala na. Nagpakamatay. Pero tingnan nyo, ganyan. Nakikilala lang ang tao kapag meron kang nakukuha at napapala. Ang gusto ni Jesus, manampalataya ka, hindi sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil kung sino si Jesus. Nasa atin ngayon si Padre Pio. At kung titignan natin ang tagpo sa ating ebanghelyo, hindi ito malayo sa tagpo natin ngayon. Ang tanong, bakit ka nandito? May gusto ka ba kay Padre Pio? May hinihingi ka ba kay Padre Pio? Nabalitaan mo ba kasi nagpapagaling si Padre Pio? Narinig mo ba dahil milagroso si Padre Pio? Kung ganyan ang pinunta mo dito, hindi lang yan ang gusto ni Padre Pio sa'yo. Totoo, gusto kanyang gumaling. Gusto niyang makilala mo siya. Pero ang gusto ni Padre Pio, pupunta ka dito at ikaw ay nandito dahil ikaw ay bubuo ng sarili mong kwento. Kung narinig mo ang kwento ng iba tungkol kay Padre Pio, ang gusto ni Padre Pio, bumuo ka ng sarili mong kwento tungkol sa Kanya. Huwag ka lang maniwala dahil napagaling ang kapitbahay mo. Huwag ka lang maniwala dahil milagroso si Padre Pio, kundi maniwala ka dahil kinilala mo ng personal si Padre Pio. Yan ang gusto ni Padre Pio. At kung bakit ka nandito, sisimulan mo ang sarili mong kwento. Mga kapatid, ang tunay na pagkilala natin sa Diyos, maging kay Padre Pio, ay hindi ayon sa inaibibigay sa atin ng Diyos at ni Padre Pio, kundi ayon sa relasyong nabuo natin sa kanila. Nawa, lumalapit tayo sa Diyos at kay Padre Pio, hindi lang dahil may kailangan tayo, kundi dahil kailangan natin ang Diyos at si Padre Pio. Amen. Amen. Magsiupo muna po panandali. Nais ko lamang pong magpasalamat sa mga tao na nagtulong-tulong para maidaos natin ang pagdiriwang na ito. May mga pangalan na binanggit pero gaya ng sinabi ko kanina sa homilya, ang kabutihang ipinangangalandakan, hindi kabutihan. Anong tawag? Publicity. Publicity. Hindi ko na babanggitin yung mga barangay kasi baka maging publicity. Pero sasabihin ko lang ang aking pasasalamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nagtulong-tulong, kilala kayo ni Padre Pio. Amen. Grabe si Padre Pio. Hindi ko inakalang ganito magiging karami ang lahat. Ang dami palang may sakit dito sa ating parokya. Pero salamat dahil sa pagkakataong ito, marami ang na-anoint. No? Sa mga nagpapahid ng langis at may sakit, 2 sakramento ang inyong tinanggap. Ang sakramento ng pagpapahid ng langis o anointing of the sick at sakramento ng Eucharistia. Father, paano naman yung mga isa lang, hindi naman nagpa-anoint? Oh, lugi ka ba? Gusto mo ba may sakit ka? Ibig ko lang sabihin po, no, kung di dahil kay Padre Pio, no, hindi ko magagawang maabot kayong lahat para ma-anoint.
Sa mga wala po dito at hindi makatayo, makapunta ng simbahan, magpa-schedule po. Ako po'y nag-a-anoint. At ako'y pupunta mismo sa inyong bahay. No? Magpa-schedule po kay Ate Jonah sa ating sekretarya at maglalaan po ako ng araw at oras para ako ay pumunta sa inyo para ma-anoint ko po. May lumapit kasi kanina, no? Makailan din 'yon. Sabi niya, ang meron daw sakit yung anak niya, yung pamangkin niya. Hindi ko pwedeng ipasa. Hindi mo pwedeng ipasa yung anointing na natanggap mo. No? Pag nagpa-opera ba yung anak mo at pamangkin mo, ikaw ang ooperahan? Hello. O, di ba? Hindi pwede ipasa. Ako pupunta. No? Ako po ang pupunta. Kaya po, magpa-schedule po sa ating parish office at maglalaan ako ng araw at oras para ako ay mag-anoint sa mga hindi makakapunta. Maliwanag po. Muli, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tao na nagtulong-tulong para maging posible ang araw na ito. Magmula sa nagbigay ng ating relikya hanggang sa lahat ng naglingkod ngayon. Ayoko nang isa-isahin. Kita kayo ng Diyos. Kilala kayo ni Padre Pio. At maraming salamat po sa inyo. Ang grasya, matatanggap ninyo dahil marami kayong nailapit sa Diyos. Marami kayong napagsimba. Marami kayong napa-anoint. Kaya bahala na ang Diyos po sa inyo. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi aksidente na ikaw ay nandito. Ikaw ay tinawag ni Padre Pio. Palakpakan natin, Soledad Clap para kay Padre Pio. Pagkatapos ng ating banal na misa, ang pahalik sa relikya, mangyari lang pong pumila, maayos, lahat po'y magkakaroon ng pagkakataong makahalik kay Padre Pio. Huwag kayo mag-alala, andito na siya sa atin. Basta hilingin nyo sa akin, ipahahalik ko sa inyo. Ano po? Kaya hindi kailangan magsiksikan. Atin na ang relikya ni Padre Pio. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po tayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngayon at magpakailanman. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon, nang may gawa ng langit at lupa. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.